Ayan, muling nagbabalik ang ating programa. Magandang umaga friends sa ating mga audience at ating nagbabalik tayo. Magandang umaga pa rin. At sa papatuloy ng ating diskusyon, sis, may papanoorin tayo isang dokumentasyon, hindi ba? At ito ay panayam mula sa ating kachista, si Emma at Vanessa, na mula pa sa Quezon City Jail. Mga kaibigan, panoorin natin ito. Magandang umaga sa inyo mga kachista. Narito po kami ngayon ng aking kachistang si Vane sa lugar kung saan talamak daw ang sinasabing modus operandi. Narito po kami ngayon sa Quezon City Jail upang makapanayam at matunghayan at malaman ng mga saloobin ng mga nasabing kasapi ng modus operandi. So, excited ba kayo? Tara na! Tara na! Ayan, magandang umaga po sa inyo mga sir. Kami po ay mula sa programang Chista at narito po kami ngayon upang magbigay lamang ng ilang katanungan para sa inyo. Para po sa ating mga viewers, matanong ko lamang po, bakit niyo po ba ginagawa mga ganyang klaseng bagay? So, syempre may pamilya ko, diba? Wala kami sa hirap ng buhay ngayon, wala tayong pagkuhanan ng pagkain namin. So kahit masama, mabuti, gawin namin, walang pagbabago sa lipunan, mananatili pa rin kami mahirap. Ganun po ba? Ginagawa namin to para sa pamilya talaga. Pero hindi ba kayo nakukonsensya? Sabi mo nga, nahihirapan ka. So, nahihirapan din yung ibang tao na kinukuhanan mo. Eh, paano yun? Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala man lang kayo nararamdaman? Sige, ikaw. Pero, wala na akong pantay ng pagtinang gobyerno sa atin. Imbis na iahon tayo sa kahirapan, mas lalo pa niya tayong pinapahirapan. Ganun po ba? Kaya wala niyang konsensya sa amin. So, sinisisi mo ngayon ang ibang tao dahil sa ginagawa nyo yan? Siguro yung gobyerno, pero hindi lahat naman ng politiko ay corrupt. Siguro yung iba lang. Pero ang main idea nyo dyan, gobyerno talaga ang sanhi? Tama. Pero maiba nga naman po ang ating usapan, Sa mga estilo nyo pong ginagamit, bakit ba tila kayo isang hangin na hindi man lang nararamdaman ng mga bihil Para mga expert, Tama. Hindi natin nalalaman. Paano nga nyo ba yung ginagawa? Alam mo kasi yung mga biktima namin, natural talagang tatanga-tanga yung mga tanga talaga. Talagang, sila nakatapos, kami hindi. Pero kitang-kita natin, mas Sila pa tong biktima ngayon. mas nagagalit na pala sila. So, dahil dyan, nagpapasalamat na kami sa inyo sa napakagandang katanungan at mga sagot ninyo. Ayan mga kachista, narinig na po natin ang mga saloobin ng mga dalawang kasapi ng modus operandi. Balik tayo dyan! Ayan, Mare. Sis, nagbabalik na tayo. Kung kanina nga narinig natin yung salaysay ng mga naging biktima ng modus, narinig na rin naman natin yung panig ng minsan ang nasangkot sa mga modus na ito. Naku, tama ka dyan, sis, mga kachista. Narinig na nga natin na meron silang hinanakit at mga galit, sa loob nila. Pero hindi pa rin yung tama. Hindi pa rin tama yung pag-meneno, magdedekwat ka habang yung iba naman. Biruin mo, yung pinaghirapan mo, parang bigla na lang mawawala sa'yo, At Mare, alam mo kung minsan nasa ganung tayong sitwasyon, syempre may mga paraan pa rin para maiwasan yan, di ba? Hindi makukompleto ang ating episode na to kung walang ganon. Excited na ako, hindi ba? Exciting na part na to. Ngayon, tinatawagan natin ng kilalang taekwondo artist. Unahin natin, Miss Justin Espirito, Mr. Eric Gutierrez, at Mr. Ruel Almeida. Natawagan natin sila sa salubungan natin. Ayan. Tara mga taekwondo artists yan.
O sige. Bibigyan nila tayo ng isang demo. Nako, tama ka dyan. Bago magsimula yung ating interview sa kanila, no? Panoorin natin. Tayo ng konting patikim pa lang. Patikim yan. Okay. Yan, ano? Oo. Maraming salamat. Salamat po. Naku, mga Urong po tayo mga dito. kuya, ate, urong po tayo dito. Ayan. Lapit po kayo sa amin. Ano po tayo? Nakita naman natin yung magagamit nila sa seguridad at kaligtasan nila pang araw-araw. Opo po kayo. Diba? Ano muna tayo bago nila tayo turuan ng konting-konti ng self-defense Tayo? Wow! Tayo rin yung Yes, magagano, ganda. diba? Exciting. O, ayan. Bago muna ang lahat, mga ate at kuya, no? Total naman alam niyo na yung mga modus na nagkakalat na modus na ito. Ano po ba yung masasabi niyo dahil sa mga nagkalat na ito? Ano po ba yung mga advantage kung sakaling matutunan nila yung mga ipinakita natin kanina? Ang taekwondo ay hindi lang para sa mga laban. Pwede rin itong magamit sa mga sitwasyon na hold upin ka, na nanakawan ka. Maaaring magamit yung mga self-defense na natututunan namin sa taekwondo, sa training. Makakatulong ito ng malaki, hindi lang dahil hindi na may iwasang hindi ka masasaktan, kundi ma-i-defend mo rin yung sarili mo sa maayos na paraan. Para sa kaligtasan, ayun ang mga audience, ano? Okay, ngayon naman. Sir, ano po ba? Kasi syempre alam na natin no, yung self-defense na to, pero kailan po ba ito dapat gamitin? Ang taekwondo kasi is not, hindi siya pang-baro-balan, hindi siya pang-kalit. Hindi mo siya ginagamit para umatak. So, ang taekwondo, ginagamit mo lang siya para hindi makasakit ng tao. In fact, ginagamit lang ito para i-defend mo yung sarili mo sa mga masasamang lugar. Na gusto mong manakit sa'yo. Naku, may hinanda po ba kayong turo sa amin dyan? In fact, may hinanda si Ma'am Jaja. Yun kasi yung tawag. Kapag black belt taekwondo ka, ma'am or sir ang tawag sa bilang respeto sa... Ay, naku, hindi lang pala yung self-defense techniques lang. No? Meron din silang tinatawag na respect. Kailangan talaga yun. Talaga magagamit na sa mga modus sa panahon ngayon.